Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po makakaulan na. At tayo po ay iisa po dito sa iglesia. Gaya po ng mensahe na ang Diyos po ay isa, sila. Ngayon tayo po, ang kalaban po natin ay pinag-spiritual ay spirit, hindi po yung body. Ngayon, kailangan po tayong aware kung ano po yung espiritu. May hayag po ako sa iglesia nito. Nakita ko po ang espiritu pong gumagala na kailangan pong aware tayo. Yung sinasabi ng critical spirit. Amen? So mayroon po illustration tungkol po doon sa sinasabi ng critical spirit. At patasahin ko rin po sa inyo ang verse sa Bukong Roman. Isa po siyang maliit na buto na nag-drop po sa ground. Ngayon nangarap po siya, na nung siya ay sumibol, nangarap po siya ng isang bulaklak. Inspiration. So nakita po niya yung rose. Sabi niya, ayaw mong yung rose dahil may tinik. So nung gumala naman siya, nakita na po niya yung lily. Yung lily, ayaw naman po niya yun dahil colorless daw yun. Ganito lang, pinangarap po niya ng isang bulaklak. And gumala po ang kanyang paningin, nakita na yung violet, yung bulaklak na violet. Ayaw naman po niya yun dahil malapit ko daw sa crown, naka-crown daw siya. So ngayon, nung kalaunan po na lumaki po siya, nakita po yung sarili na tumubo po siya po yung damo. Nakita niyo ba po yung situation na yun? Sa iglesia po, mayroon pong ganon. Na nangangarap, nakikita, pero hindi na-appreciate po ang kabutihan po ng Diyos. Ngayon, kung doon po tayo ngayon, taglay po natin yung katangian, nadala po ni Satan doon sa iglesia. Sana po wag maging gano'n ang ating pananaw. Appreciate po natin palagi ang gawa po ng Diyos kasi iglesia po ito ng Diyos. Mayroon po siyang ginagawa. Bawat punta po natin. Amen. Iwasan po natin yun na baka darating po ang panahon na nangarap po tayo na maging isang bulaklak. Tayo po ay walang isang tabo na hindi po mapapakinabangan. Doon sa book ng Matthew, may parable po doon na wheat. Doon sa wheat po. Sabi nga, pupunutin ba natin? Huwag. Kasi pagdating ng pagdadyan sa kanalang. So huwag po tayo maging gano'n, baka hindi po natin mamalayan ang sarili natin na pagdating po ng pag-uhusga, ay wala po tayo doon. Sa ng Panginoon. So sabi po doon sa Roman 2, mayroon po roon, Roman 2 verse 1 and 3. Kaya na, sino ka ba humatol sa iba? Wala kang may dadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa ikaw ay humahatol at gumagawa rin ng kanya. Nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y may iwas ka sa hatol ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain na ginagawa mo? Doon sa Romans 12, kailangan po mag-ingat po tayo. Kasi po makapangyarihan po ang ibibigay ng ating bibig. Kung hindi po natin ingatan, magagana po yun. Ito na hindi lang po ito ng Panginoon, bilang mga anak po tayo. Na kailangan aware po tayo dahil ang espiritu po ng pagundong ito. Ang siyang deceiving spirit po, palaging pong inupulit. Doon po sa Romans 12, verse 3, sabi po roon, dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit
sa nararapat ang iyong sarili. Sa halip, pakalingin ninyo ang tunay ninyong katatayuan. Ayon sa sukat ng pananampalataya, ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Doon sa Pilippian, ito napakahalaga po nito para po natin malaman palagi. Meron tayong kalaman palagi. Meron tayong weapon na isitan kung tayo po yung inatake. Sa Pilippian 2, verse 3, sabi dito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang ang hangad ninyong matanyan. Pagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y higit kaysa iba. Bakit ang mga bagay na ito ay sinasabi po? Dahil minsan po hindi po natin namamalayan. Nakakatulad po tayo ng illustration na stage na nangarap na maging isang bulaklak, pero namamalayan niya ay siyang damo. Tayo po, anak ng Diyos. We proclaim. Pero kung tingnan po natin, nakatulad po tayo ng Panginoong Isus habang po tayo lumalakad. Iiwasan po natin. Walang isang bagay po, lalo po sa mga pag-uusap natin o mga confrontation natin sa mga hindi pa nilang palataya. At kung ang ating mga sinasabi, umaayo na po tayo doon, alisin po natin ating sarili. Ingatan po natin yun kasi yung pong espiritu na yun, pag hindi natin namalayan. Pag kayo naghiwalay, taglayin nyo na po yun. Bakit pa po sinasabi po ito? Kasi karamihan po. Dahil po sa kulang ng ating kaalaman sa salita ng Diyos, natatanay po tayo. Ang isang bagay po, ang ordinary bagay, pag siya pumasok, madali po siya. Pero pag siya umangat, it takes time, pressure para umangat. Gawin po sa pananampalataya. Madali po tayo pagkatuloy yung pag-angat po natin napakahirap. So kung tayo po'y napupuspos sa Panginoon, tinatawag po natin yon. Paano bang paraan para natin maingatan? Yung po maghapon, ilalawin po natin ang mga nagaganap sa atin, kung may bagay pa nag-glorify ang God, o kung hindi, patitihan natin para yung pinamaganap ulit, ay panibago na naman po yan. Hindi po magkakakaryo ang ating puso. Hindi, kasi hindi po natin alam. Ang spiritual po nakikita sa spiritual na pananaw, hindi po physical. Hindi po natin makikita ng ating naked eyes yan, mga bagay na yan. Maliban lang po sa spiritual na Diyos na nasa atin. Lalo po doon sa mga bago lang sa Panginoon. Na kung may mga reason na kung saan ako lumapit sa Panginoon, bakit marami na akong problema? Kaya nawawala. Matatakot po. So, ingatan po natin. So, yun lang po ang ating i-share. Kasi yun po yung karamihan po na nagaganap sa mga Kristiyano. Walang sukat po rito ang pananampalataya natin. Pantay po yun. Kailangan po natin na mag-grupo tayo sa ating pananampalataya. Para yung pananampalataya po na yun, parang bagay ang ating na-encounter, room po na tayo. Amen? Para pakap po natin ang Panginoon.